Vice Presidente, may bagyo, asing dilubyo, super typhoon, larga, ba? Walang pake sa kondisyon ng Pilipinas. Basta si Alan Peter Cayetano. Thank the Lord for the week. Alam kong maraming nahirapan po dahil ulan ng ulan at isa ko napansin baka sa umpisa pa lang makatulong tayo. Nabanggit na to ng MMDA at very good sa nabanggit nilang ito but baka follow up din. And siguro ma-integrate na to ng DOTR at saka ng DPWH. Tandaan niyo po during the pandemic, especially nung sinabi dapat mas may biking lanes at mas friendly sa ating mga siklista. And si Ate Pia talagang pinaglalaban yung batas na yan at hindi lang yung batas, yung implementation na kapag gumawa ng kalye, hindi lang po meron na pedestrian but meron din bike lanes. Ang napansin po natin dahil dumagdag na talaga ng husto ang gumagamit ng motor, napakarami nating riders. So mapapansin nyo basta't bumuhos po yung ulan, whether yung driver mismo, yung pong rider ay sisilong sa ilalim ng tulay, o kaya kung yung pong mga nagko-commute, lalo po kung hindi naka-raincoat, napakahirap po kasi papasok sila basang-basa. So hahanap talaga ng masisilungan. So napaka-importante sa lalong madaling panahon, kasama na sa ating planning yan, di ba? In the same manner na nung 80s halimbawa, kung pupunta ka halimbawa ng Baguio, plaplanuhin mo ng husto saan magsa-stop para mag-CR kasi during that time wala pang mga gasolinahan sa expressway na magaganda na very convenient, malinis, may tubig, may toilet paper, maganda kuryente ng mga CR, di ba? So in making our roads and travel safer and more comfortable, kailangan proactive talaga tayo. So yun ang aking konting contribution. Hindi original idea yan, dami na nagsabi. Kaya ako sinasabi ngayon po kasi isasubmit ang national budget. At saka sinasabi talaga na dapat hindi natin inuulit ang ating pagkakamali. So kung sobrang daming kalye at kailangan more trains, dapat mas maraming train. Kaya nga sinasabi natin sa Laguna Lake, na isang topic natin mamaya, hindi dapat lang yung lakeshore na highway na gustong gawin. Dapat dyan train kasi mas efficient, mas economic, mas mura, tapos mas eco-friendly din. No? So we start out by thanking God, and I really thank God na I can go to you directly, I can talk to you about what's happening. Yung ganitong format kasi nakakabati ako sa inyo. Bianca, you, God save the Philippines. Yes po, Bianca, you're 100% tama. We should keep praying that the Lord transforms our nation. We have to pray that God saves the Philippines, saves the Filipino, nandito man sa Luzon, Visayas, Mindanao. Save our OFWs, keep them safe. But tandaan mo, Bianca, di ba? Yung sinabi ni, tama ba yung Brother Jeremiah ni Isaiah, send me. Di ba? So after Isaiah was cleansed of his sins, so parang sinabi kay Lord, sa'yo ako, forgive my sins, sinabi niya, send me. So napaka-importante when we pray that may pagbabago sa ating bansa, ay i-volunteer din natin si Lord sa ating sarili. So marami po nagtatanong sa akin na yung cost sa aking ginagawa, yung pagtataya, di ba? I mean, whether you look at it humanly, ano sabi po ng whether it's Ninoy Aquino, former Senator Ninoy Aquino or former President Cory Aquino, di ba? That the Philippines is worth fighting for. The Filipino is worth dying for, di ba? Sa ating lupang hinirang, sinasabi natin, di ba, na ang mamatay ng dahil sa iyo, meaning yung prepared tayo na ibigay yung ating buhay. Sabi naman ng Panginoon, kung mahal mo siya, dapat mahal mo ang ating kapwa. So kung mahal mo yung kapwa, dapat mahal mo yung iyong community at iyong bayan, di ba? So anyway we look at it, thank you Robert Galor, laban lang daw. Kati Tamura, God bless you too. So kahit saan po natin tignan, kailangan po yung prayers, kailangan po yung word of God, kailangan po magbago ang ating bansa. Jimmy Kasuyon, laban. DV Gloria, Cantormi, Eileen, yan. Verly Rizzo Jose. Sorry guys, minsan yung yung names mabilis din eh. Alvin Santiago, God bless you. Righteousness exalts a nation, yan. So first topic po natin tonight, di ba? So pasalamat muna tayo sa Diyos na despite the rains, despite daming nahirapan, tuloy ang buhay, bawat problema may solusyon. So alam nyo po ang pinag-uusapan kasi I met someone, tapos pinag-uusapan namin para yung mga problema, solusyon, solusyon. Old problems that deserve new solutions or new problems that you cannot solve with old solutions. And then may lumapit sa akin, taga Netherlands. Sabi niya, sir, naalala mo ba nung araw-araw ka nagla-vlog? Kasi nung araw-araw ka nagla-vlog ay nakikinig ako. So yun po yung CIA, Cayetanin Action 365. So ang ginawa po natin doon, it's more of our sharing, the Word of God, basic principles. So actually hindi lang siya nagsabi sa akin na natuwa sila, nagustuhan, natulungan sila. So hindi ko pa po kinocommit sa inyo na everyday. Baka kahit once a week, gumawa tayo ng CIA 52 or once a week 52
weeks in a year. But igawin natin pong topic, starting topic ha, and mag-post po kayo, and may part 2 to. So first, natin yung topic is purpose. So sabi ko kay Brother Jeremiah kanina, nandito siya. Mag-hello ka bro, nandiyan ka na rin lang naman. God bless you, everyone. So ano sabi mo sa akin, ang purpose ay Original intent. one line or one paragraph tungkol doon? Ang purpose ay original intent ng author. Okay. Talagang si Brother Jeremiah, pag sinanong one line talaga. Magaling po magsulat to. Susulat po to sa Manila Times, pinapadala niya sa akin. Gustong-gusto ko yung lately sinulat niya, yung sabi mo, is wealth. Yeah. Anong? Is money real wealth? Is money real wealth, di ba? So, minsan pwede natin gawing topic. So, ako naman kasi, yung definition ko ng purpose, yung the why, yung bakit, di ba? Yung bakit. So, for example, yung gusto ko maging abogado, why? Anong purpose mo? Di ba? Gusto ko magnegosyo, why? Anong purpose mo na magnegosyo? Pero tama siya, original intent, di ba? So, sino nakakaalam ng purpose? Yung gumawa. Di ba? So, kung halimbawa, gagawa ako ng cellphone, kung ako may-ari ng Samsung o ng Nokia or ng Apple, at tanungin mo sa akin, bakit iba yung Apple sa Nokia? Kasi I wanted more than a device that can text and can send na pwede kayo mag-usap by voice or to send messages. Di ba? I wanted basically a pocket computer. So ganun din po, di ba? Ang Panginoon ang nag-create sa atin, siya po ang author, sabi po ni Dr. Miles Monroe, siya ang manufacturer. So siya ang nakakaalam ng purpose natin. So yung verse na gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi, yung for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So hindi po natin alam, kahit anong tingin natin sa sarili natin, whether believe na believe tayo sa sarili natin or whether lahat na lang ng negative tungkol sa atin pinapakinggan natin, actually yung manufacturer may purpose para sa atin. Meron po siyang dahilan ba't tayo ginawa, meron po siyang papagawa sa atin. So patikim lang po yan. So share sa inyo po, ano yung madalian yung definition ng purpose. Pangalawa po, ano tingin yung purpose sa buhay nyo? And what would you like to share about purpose? Then talk about purpose, wag po kayong mapipikon, wag po kayong magsasawa, wag po kayong mas-stress, ma-anxiety. Kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson, who knows but meron siyang purpose. Having said that, medyo misfire or medyo, kaya akala po nung iba nangangalaska ako or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam nyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka. Pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundaries, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito. So from, for example, no, yung road dike sa Taguig, 1999 pa ata, nung kausap ko pa si Secretary Vigilar. Pero actually, plinano yan even before that. Panahon ni President GMA, panahon po ni President Aquino, President Duterte, may mga variation, may mga nangyari dyan. What's the point? Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake na napuno ng informal settlers, nagkaroon pa ng time dyan na nireclaim. Ang ginamit po yung galing sa mga basura, tapos napuno na, hindi na mapaalis. Sa Taguig side po, makikita nyo, that is all government. It is all for government purposes. It is all for the people. Hindi po totoo na yan ay privately owned. At yung, basta't maraming sinasabi si Senator Lacson na simple lang. Kung magtatanong siya ng maayos at tatanungin niya yung nakakaalam, at instead na pagbibintangan niya at palalabasin niya na may mali siya, palalabasin niya na may anomalya, malilinawan siya. In fact, over the years, so many people visited there, mga tao na from different parts of the lake, different parts of the country na may lake, at nagtatanong sila whether yan ay taga Laguna Lake or ibang lugar, at tinatanong, bakit hindi namin magawa yan or hindi ba magandang modelo yan? And I told them, we are blessed in Taguig only to God's grace and mercy, kasi nga all throughout different administrations may tumutulong. So panindigan ko po yan na ang public service, ang pag-develop ng city, pag-develop ng lake is a good thing. And I really can't imagine why galit na galit siya dyan. I mean, magalit ka sa akin. Kung may problema sa akin, may illegal sa akin, pero yung titirahin mo yung 1.3 million Taguigueños na nakikinabang dyan, yung 100,000 mga kapitbahay namin na gumagamit sa Christmas Lights Park at sa iba pang mga park na nandyan, it's really mind-boggling, di ba? Yung sabi nga nila, don't shoot first then ask questions later, di ba? But siguro yun ang problema kapag trigger happy, lalo sa social media, at nauuna yung galit. So again, let's take a step backwards. Tignan nyo very logically ang development sa lakeshore ng Taguig. Tignan nyo Taguig as a whole, tignan nyo yung flood control. Hindi po totoo na disguised yan as flood control, etc. No? As I said, hindi po kami mga taga-DPWH. Ang national government and the budget process will be able to explain yung mga nomenclatures and everything. I won't go into detail. But ang point ko, sabi kasi ni Senator Lacson, ayoko na harapin niya yung mga corrupt.
kailan ko po siya pinigilan na labanan niya po yung mga korap? Siya po ang biglang tumigil sa mga investigasyon at kung kailan po ako ay talking about an independent Senate, talking about transforming the nation, talking about anong tama't mali, suddenly ako ang gusto niyang imbestigahan. Having said that, we are public officials, all of us deserve the benefit of the doubt, but all of us should be open to any investigation. So, I will continue to stand up for the Filipino people, but I will be fair. Di ba? Hindi pwedeng totally anti-admin, totally pro-admin, it's a case per case eh. Pag-aaralan nyo lahat ng sitwasyon, then magbibigay kayo ng input. Nung araw, nung walang social media, talagang naghahanap ang traditional media ng opinion sa bawat nangyayari. But nowadays, everyone have their opinion eh. So kung yun ay expertise ko o advocacy talaga, so especially po dahil ang ating traditional media, trabaho po talaga nilang to get the best information and deliver, nagpapa-interview ako. But if it's an everyday na may mga ongoing na events, whether yan ay sa showbiz, yan po ay sa sports, yan po ay sa politika, hindi po talaga ako nagpapa-interview everyday kasi marami ng experts dyan. But I have to tell you po no, na since 1992 pa ho ako sa Taguig. Life's work na po namin yan. We're not perfect. Like any other local government, like any other public official, may mga pagkukulang din kami, may mga kailangang punuan, may mga nasisita din kami madalas. So yun ang isa kong balita, yung lahat ng aming nasisi or na pagalitan or na pagsabihan or nakita namin may mali, yun ang nilalapitan para magtestigo laban sa amin. But that's normal in politics. What's important is the truth. So babalik ako sa topic po natin ha, mga kababayan, mga kapatid, mga magulang. Purpose is very important. So what's the purpose of government? What's the purpose of impeachment? What's the purpose of investigations? What's the purpose of elections? If we're going to postpone the barangay o SK, what's the purpose? So what's the purpose of our daily life? Tama ba trabaho natin? Anong purpose po ng pag-aasawa dun sa mga single? Di ba? So huwag tayong mag-asawa for the purpose lang na mag-asawa. Kailangan alam natin yung purpose, di ba? Mel Belia, stay strong. Thank you very much po. Only to God's grace. Alvin Santiago, thank you po. We're getting there po. I mean, in one generation, malaki po ang pinagbago ng syudad ng Taguig. Every Taguigueño is proud of it. No one can take credit. Awa lang ng Diyos na naayos po lahat. Leadership is important. Lenny Almazan. EJ Javier, God bless you, inanak. SDS New York. Ayan, so hindi ko na babasahin ibang comment kasi nga building bridges and trying to be peacemaker. Pero syempre, minsan napapalaban. Thank you, Pinsan, Joey, God bless you. Lilibet Arnaiz Gomez, God bless you too. So guys, tumatawag na si Lani, Saturday night. Ayun na, tumatawag na ho itong si Ma'am Lani. Punta na ho tayo kay Auntie Claire. Ito ho, talagang ito, ika nga matindihan laban ho ito pagka si Auntie Claire ang ating kinokontent. No? Pero kalma lang ho, kalma lang. Huwag masyadong mainit ang ulo. Professional yan, mga kri. Bakit? Professional yan. Kasi, kahit bumabagyo, Yan. ayun. Ayun. Diba? Kahit bumabagyo, diretso sa Germany. Sino? At nanood ng concert ni Taylor Swift. Oh. Nung una, hindi pa niyo ito binabanggit, mga kri. Hanapin ko lang video. Alam niyo naman, ito Hindi naman siya, yung anak niya. Banding moment yun ng anak mo yun eh, di ba? Tsaka yung ano gagawin niya, pipigilan niya yung bagyo, o nonombrahan niya yung DPWH, DILG. Hindi niya trabaho ni Marcos Jr. yun. hindi pinanood ko na sa inyo, no, Michelle Ano ho yan, si VP Sharon naman binabanatan ni Auntie Claire. Daanin na lang ho natin siya malumanay, kaya naman eh. Cruz, no, Sergeant Putik. Doon sa isang event, or isang speaking engagement, basta nasa Hague yata siya yun, sa Dahig yata siya. Binanggit niya na swerte siya, dahil may visa siya. Dahil nakuha niya parang last year, dahil nga nanood sila sa Germany ng kanya anak, ng Taylor Swift. Yan. Pero hindi siya ang may gustong manood. Ang may gustong manood ang anak niya. Yun. Ang professional. Di ba? Vice Presidente, may bagyo, asing dilubyo, super typhoon, larga, ba? Walang pake sa kondisyon ng Pilipinas. Basta sila manunood ng Taylor Swift. O yan ang professional. Di ba? Okay, sige, let's go. Sa Pilipinas na siya. O, ito si Bryle, mga ka-clear. Ay, ito si Bryle, ha? Yan, ha? Ano to eh? Anyway, Channel 5, tingnan natin. Ruth, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsada ni Palace Press Officer Claire Castro kabilang Hindi ko yung patutsada. Response yun. So yung ginagawa mo na yan, anong tawag yan? Yan pala yung patutsada. Sorry. Nahuli, sorry. Yan pala diba? Patutsada. So, at tingin ko, tingnan natin tingin ko, dapat, nasa news ka naman. Naku, yari ka dyan. Diba? Brother, yari ka dyan. Paprajigin ka na ni Auntie Gumamit Claire. ka naman ng tamang termino. Ha? Patutsada, wala naman. Yun lang naman ang trabaho mo sa sa Malacanang eh, 'di ba? Patutsadahan yung mga kalaban ng amo mo, si Marcos Jr. 'Di ba? Wala namang problema doon sa patutsada. Masyado naman bulat si Buwis tong si Auntie Claire. Bangag ka ba, madam? Bakit lahat na lang? Bakit lahat na lang mali? Pambihira naman oo. Diba? Hindi yan parinig. Kasi ang patutsada parinig.
diretso ko yung komento. Diretso Diba? daw yung Hindi siya komento. patutsada. Diretso. Mm-mm. Diba? Tinanong ako eh. Kung ano masasabi ko sa mga di umanong bintang, yon. Yon ang sabi mong fake news. Kasi ang sinabi ni VP Sara patungkol doon sa ICC, tuta daw. Nino ni Sentry at saka ni PBBM. Sentry? Close talaga yung Braille. Tama ba ito, Braille, no? Nandyan ka naman. Hmm. Mainstream ka naman. Baka naman pwede mo siyang tanungin. Diba? Anong pruweba niya na ang ICC ay tuta? Diba? Para mas madinig naman natin yung kanyang diskurso. Diba? Yung kanyang pagiging professional ni VP Sara. Kung paano siyang sasagot sa tanong mo kung bakit niya sinabing tuta, ano ang pruweba. Hindi pwedeng haka-haka, dapat pruweba. Hindi pwedeng bintang. Kasi andas niya naman magbintang eh. Kahit ito lang siyang ebidensya. Sana man lang, di ba? Sana matanong mo. Brian, total, ikaw ay journalist. Parte ka ng Channel 5. Mas maganda, tanungin mo siya. Yung medyo mabigat naman na tanong para makita natin paano siyang sumagot. Yun. Oh, Brian, Para natin makita kung paano at gaano ba siya ka-professional. Diyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial. Wala naman sinabing masama si Brian. Ito naman si Antigler. Masyado ka naman balat sibuyas. Lahat na lang ba? Pambihira ka naman, oo. Ang ulat na naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Buwelta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang O, di ba? Pag si VP Sara, buwelta. Pag sa atin, patutsada. Ano pong problema? Oy, Brian, next time, lahat kay BP Sara patutsada ha. Kay Antigler, buwelta ha. Wala namang problema. Ano ba yun? Adik ka ba? Anticlear naman eh. Wala namang problema yung patutsada. Yung mga normal na manunood, ayun ang gusto mong gamitin na salita nitong si Brian. Pambira, buwelta, patutsada, wala na problema dyan. Lahat na lang pati ba naman yung mga maliliit na detalye. Yung buwelta, patutsada, wala doon yung mensahe. Anticlear, kahit tandaan mo ha, kahit sabihin na buwelta, kahit sabihin patutsada, kung mayroong problema, yung mensahe, yung binabalita ni Brian, doon tayo magkakaproblema. Pero wala namang issue eh. Lahat na lang naman. Anticlear naman, oo. Bakit naman ganun? trial dahil simulat sa call pa lang daw magulo na ito. Sinabi yan ni VP Sara sa ambush interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa Yan ha, nagsisimba siya. Pero, kumakausap ng assassin na willing gawin yung utos niya na pumatay. Aray mo. Di ba? Napaka-professional. Di ba? pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napakaklaro naman yung bending the law dyan sa impeachment. Ha? Bending the law? Okay. Ulitin natin ha. Parang kakamali ako ng pandinig. Napakaklaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan simula pa sa House of Representatives. Okay ha? Doon tayo sa bending the law. Mga clear, kung bending the law ito, ano pa ang tamang proseso sa mata niya kung siya yung akusado? So lahat ng siya ang akusado, lahat yan bending the law? Hindi, anti-clear. Hindi yun eh. Ano ba naman yan? Abogada ka naman. Yung sinasabing bending dalo dito, yung ibang mga detalye na ginagawa nila sa Senado, yun. Yung halimbawa, yung fishing expedition, yung apitapit nila sa Kanyas, yung pagpapahintulot doon sa mga bank records nitong si VP Sara at ng kanyang asawa, hindi naman na impeachable government official si Atty. Manscarpio. Yun na tinutukoy. Ito naman si Ante. Diba sabi niya, siya ay pupunta sa tamang forum. Sasagutin ang lahat ng mga akusasyon. Pero ngayon, nawawala yung blood bath. Nasaan na si blood bath? Nandun. So, Nandun yung bloodbath, anti-clear. Nandun. Nakikita mo naman kung paano kung paano talagang wasakin ng mga abogado ni Grabe yung bagyo. Grabe ho yung hangin sa Quezon City. Nakikita ho natin. Ingat ho mga kababayan. Masyadong malakas ho ang hangin dyan sa Quezon City. Timog Avenue, napakalakas ho. Mag-ingat ho kayo sa mga nasa Timog ngayon. 2 hours ago talagang yung bagyo, ramdam na ramdam dyan sa Timog Avenue. Ingat ho, ingat. sino kaya yung paiba-iba yung sinasabi? Sino kaya yung walang isang salita? Diba? Saka mga ka-clear, bending the law? Ano kaya yung naghanap ka ng killer? Nakipagkontrata ka at umuuna. Bending the law ba yun? O violating the law? Diba? Tingnan natin ha. Tingnan niya muna yung nasa paligid niya kasi halos lahat sila violating the law. Ayaw niya lang pumunta kaya sinisiraan na naman niya bending the law daw. Diba?
So, Hindi naman yung kabuuan ng impeachment trial. Kumbaga yung ibang mga desisyon ng korte talagang masyadong obvious na talagang ano na nga tayo, 'di ba? Ang tawag dito yung ang tawag dito fishing expedition na dyan sa House of Representatives pagdating sa Senado, ganun pa rin ang suma, fishing expedition pa rin. Yun ang problema. tingnan natin, hindi naman daw kailangan hindi na kailangang aklaro naman daw kasi bending the law. So nakita nyo na, again, diversionary tactic, again, sinisira na naman niya yung hearing, yung proseso, kasi ito ay definitely hindi, ang hearing na ito, kasi siya yung respondent sasabihin niya lagi na hindi ito pabor sa kanya. Lalo na kapag siya ay nadidiin, sasabihin niya, bending the law. Di ba? Siya mismo, parte ng pag-distract. May distraction siyang ginagawa. Di ba? Distraction. Ang ginagawa niya, di ba? Doon sa issue. At destroying the integrity ng impeachment court. Para yung tao maniwala na naman na siya yung inaapi. Di ba? Pero hanggang ngayon, mga ka-clear, hanggang ngayon, hindi siya professional para sagutin ng diretso yung mga akusasyon. Di ba? Hindi nila mapasabi kung sino si Marites or rather si Mary Grace Piatos. Hindi nila mapakita, walang dokumento. Ay, may balita pala ako sa inyo. Ito alam nyo ba na nagsumiti ito ng patungkol Ito, Antikler, teka lang, maputo lang kita, Antikler. Ito, gusto ko balita mo to sa Lunes, ha? Balita mo to sa Lunes kasi ano naman yan, grabe naman yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Bagyo, baha, tapos ang inaatupag mo, imbis na yung ginagawang aksyon ng administrasyon para kahit paano matulungan yung mga kababayan nating lubog ngayong mga panahon na to. Inatupag mo si VP Sara. Panoorin niyo ito mga kababayan. Ayun, grabe ho yan. Grabe. Kawawa ho ating mga kababayan. Yan ang problema, di ba? Asan na yung flood control, Antikler? Hindi kagagawa ni VP Sara yan, kagagawa ng administrasyon yan kasi kung hindi ninakaw yung pera sa flood control, hindi tayo aabot sa ganito, di ba? Pero imbis na itong atupagin mo, imbis na ito ang pagtuunan mo ng pansin, di ba? Ang ginagawa mo, banatan si VP Sara. Kaya maraming nalalabuan sa'yo, News 5 shoutout nalalabuan sa'yo ngayong mga panahon na to. Bakit focus na focus kay VP Sara? Ang dami nating problema. Ang dami mong trabaho bilang PCO, di ba? Pero Antiklero, tingnan mo naman yan. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan, di ba? Tapos pinagkakaabalahan mo kung paano siraan si VP Sara. Di ka ba na nagigilty sa ginagawa mo na yan, Antiklero? Inaasahan ka ng mga kababayan natin para magbalita ng aksyon ng Malacanang. Kung anong ginagawa niyo dyan sa mga dyan sa mga apektado ng pagbaha na yan. Kaso, busy ka sa pagbaha dito kay VP Sara. Yan ang problema. Punta na tayo dito. sa Nakita record niyo niya. yung baha? Grabe, no? sa confidential funds. Nung nagsumiti yan, alam niyo ba kung gaano lang kanipis? Para, alam niyo yung dinadala kong folder, black folder, pag nag-briefing ako. Kanipis lang siya, di ba? Ganon lang kanipis. Briefing pala tawag mo doon. Kala ko propaganda. Briefing pala tawag niya doon sa ginagawa niya na yon sa Malacanang Press Cartel pagka briefing pala yun. So, paano mo talaga ma-account ang 125 million pesos kung ganun lang kanipis ang dokumento mo? Nakumpara, mga clear, kung paano mag-report ang Pangulo. Dapat, sabi mo kay Marcos Jr., galing-galingan niya yung pag-aano niya. Pagre-report niya, ha? Dahil sisilipin lahat yan, next administration. Lahat ng mga confidential fund, yung mga pangalan na pinagbibigyan niya, masisilip yan kung kanino napunta yung mga confidential fund niya, ano mga impormasyon ang binili niya. Magkakaalaman tayo next admin, ante. Kahon. As in. Detalyado. Siya, manipis. Nasanay kasi siya. So kaya nga mas maganda ito, mga ka-clear. Kung totoo na siya ay para sa tao, kung totoo na siya ay para sa katotohanan, ipakita niya rin yung report niya ng 6 na taon nung siya ay mayor ng Davao City kung paano niya niliquidate yung 2-point-something billion pesos na confidential funds. Yun ang professional. Di ba? Ang professional, tumutugon sa kanyang tungkulin. Mga kaklis, so far hindi pa ako nag-absent sa aking trabaho. Sa aking pagkakatanda. Kahit kamamatay pa lang ng kapatid ko, di ako nag-absent. Siyempre, siya laki ba naman ng bayad sa'yo ni Marcos Jr. pag nag-absent ka, talaga may kalalagyan ka. Naiintindihan namin kung di ka nag-absent. Hindi ka nag-absent dahil mahal mo trabaho mo. Hindi ka nag-absent dahil mahal mo sa bayan ng Pilipino. Hindi ka nag-absent kasi malaki ang utang na loob mo kay Marcos Jr. Yun.
Ikaw naman, ante. Kala mo Kahit naman. nakaburol yung kapatid ko, di ako nag-absent. Hmm. Di ako nagbabakasyon. Sino sa atin ngayon ang professional? Diba? Anyway, ano na yan, kumbaga, ikaw na professional, ikaw na magaling, ikaw na masipag, ikaw na lahat, ikaw lang. Ikaw na susunod na presidente. Ikaw na tagapagmana ni Marcos Jr. sa Malacanang. Ikaw tagapagmana lahat ng problema. So, maraming salamat sa pag-sport sa page. Talaga si Antigler. Pati ba naman na paggamit ng buwelta, paggamit ng, pabira naman. O para doon sa reporter na yun, next time, balahurahin mo si Vicky Sara. Wala namang problema sa amin yan. Kumbaga, sanay na kami dyan.